Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw sa ating pong lahat. Another day, another adventure. Samahan nyo kami muli sa panibagong adventure namin pong ginawa dito sa spot ni Boss Job, kung saan unexpected, nakasumpong tayo ng mga king mac. Tara, samahan nyo po kami. Let's go! Gamot sa tuhod. Eskilan, baka naman. Meron ako. Meron ka pala. Welcome po sa mga bago sa channel na ito, at huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-on ng notification bell para lagi pong updated sa mga bagong adventure gaya po nito. Lasing ko What's up mga adventure? Good morning, good morning. Pagkaraan ng mahigit isang linggo. Kabalik din sa dagat. Shoutout pala sa Lurop ko. Respect the hunt. Kasama natin si Boss Job ulit. At ganda, high tide. At hindi lang si Boss Job, kasama din natin si si Momong, si Melfred, and si Marco. Go! Let's go! Mga adventure, samahan niyo po kami ngayong araw. At i-claim natin yung blessing na para sa atin. Kaya again, maraming salamat. And to God be the glory. And God bless us all. Let's go! Let's go! Pamana na! At ayun na mga adventure, nandito kami sa laot. Nandito na kami sa spot kung saan daw nakahuli si Boss Job ng King Mac kahapon. Ano, isang araw pala, Sunday pala kahapon. Ayan, tsaka sigurado na tayong may mahuhuli mamaya kasi may chopping board na tayong dala. Pins pala mga ka-adventure. Tabi kayong dalawa. Okay, mga adventure, preparation time. Let's go. Kaya as usual mga ka-adventure, after mag-gear up, after maghanda ng lahat ng kagamitang panisid, ay nagsagawa na kagad tayo ng ating pong warm up day para sa ating panimula. Na nasa drop down sa bottom mga ka-adventure ay observe mo lang sa paligid dahil medyo active yung mga bait fish, may counting flow ng agos pero hindi lang ganoon kalinaw ang visibility. So nag-expect pa rin kami ng something sana na mga pelagic na pwedeng dumaan dito sa spot na pinanaan namin. At dahil maaga pa mga ka-adventure, non-stop ang ating up and down sa paninisid at pananambang, but this time dito na tayo nakasumpong ng ating naging kauna-unahang isda sa araw pong ito. At habang ako ay papalapit sa bottom part mga ka-adventure, hindi tayo na-distract. Even though namin nakita tayong target, inatatagan natin itong lumapit ng kusa na nasa ganun ay masecure natin ang good size ng talakitok na nasa harapan natin. Hindi na nakapanglaban ng talakitok mga ka-adventure dahil na-spine shot natin. Wow! At sa dive naman ito mga ka-adventure, hindi ko talaga maiwasang hindi ma-amaze sa nagagandahang formation ng mga coras at fish activity dito sa ilalim, even though na hindi ganoon kalinaw ang visibility, pero kitang kita natin kung gaano kaganda ang buhay sa ilalim ng dagat at may nakaharap sa ating labo-labo, kaya lang hindi pa ganoon ka enough yung kanya pong size, kaya
pinoke na lang muna natin at pinalayo kasi hindi pa natin yan kukunin. At pagkatapos natin magpahinga mga ka-adventure, here we go for another dive. Non-stop talaga ang ating paninisid at pananambang. Pero ang aim natin this time ay makabawas ng kahit na anong isda na nasa harapan natin na pwede na natin iulam. At sa mga sandaling ito mga ka-adventure, decided na ako na kumuha na nitong mga big nose unicorn pero bigla ako na-distract. Merong malaking big eye emperor na nasa harapan at umikot pa papalapit ng konti sa atin mga ka-adventure. So hindi na tayo pumana ng mga unicorn na nasa harap natin. Itong big eye na ang aim natin, kaya lang unti-unti naman siya lumalayo at alanganin yung distance kaya hindi natin napulan trigger. Eto na naman tayo, kakapili hanggang sa wala na naman tayong makalabitan. Pagkatapos ng ating huling dive mga ka-adventure, pagkalipas ng halos 5 minuto ay ready na tayo. Muli na naman tayong magsasagawa ng panibagong paninisid at pananambang, but this time dito na natin nakuha ang ating naging ikalawang isda sa araw pong ito, isang coral trout or lapu-lapu kung tawagin. Hindi pa siya ganun kalaki mga ka-adventure pero good size na rin siya pang ulam kaya kinuha ko na, baka kunin pa ng iba. Another dive mga ka-adventure at sa pagkakataong ito ay na-excite akong bigla. Paglingon ko sa taas, sobrang dami ng mga naglalakihan dalagang bukid mga ka-adventure at wala pa akong balak na bawasan yung mga dalagang bukid na ito kasi I'm expecting something bigger na biglang mananambat or mangangain dito sa mga bait fish na nasa harapan natin, kaya nagantay pa tayo ng ilang minuto pa.
At pagkalipas nga ng halos 2 minutong pag-aantay mga ka-adventure ay wala tayong natanaw na something malaking pwede nating kalabitan, kaya umahon na lang ako at nag-decide na bumalik sa bangka dahil lilipat kami sa kabilang side ng Bahura kung nasaan kami. At eto, along the way ay nadaanan ko si Mako na naglulod ng kanyang pana. Wala siyang kaalam-alam na naka-video siya na nasa gilid niya lang ako, at ito ang sumunod na nangyari. Ano po ito, boss job na to? Tukoy talaga tong tao na to. Ha? Ito na? Buhay, parang life. Here we go mga ka-adventure. After namin magbiyahe ng mga halos 5 minuto lang mula sa kabilang side ng Bahura, ay narating na nga namin itong pangalawang area kung saan dito raw nakapana si Boss Job ng King Mac ng isang araw. Kaya tara, tingnan natin at silipin ang ilalim kung ano ang sitwasyon dito. Let's go! Pagkalipas ng halos 1 minuto mga ka-adventure, may na-curious at lumapit sa atin at syempre, hindi na natin yan palalampasin. At dahil magkalapit lang kami ni Boss Job mga ka-adventure, after ko masikir yung isda, tinawag ko ito sa kanyang buya. Kasi ayaw ko siyang daladalahin sa aking pong baywang na bayang yung kasama natin. Kasi malangsa ito at mas mabilis siyang ma-detect, maamoy ng pating sa ilalim. Kaya eto, binidyohan ko na lang si Boss Job habang hinahunt niya yung malaking lipti na nagtatago dito sa may ilalim ng bato. Napaka-matrido nitong lipti na nakita ni Boss Job mga ka-adventure, kasi talagang it takes time bago siya tuluyang nakapag-pull ng trigger. Wow. And pagkatapos ko makapagpahinga mga ka-adventure, di kalayuan kay Boss Job, ako naman ang nagsagawa ng panibagong paninisid. At habang pinagmamasdan ko itong napakaraming grupo ng mga dalagang bukid, sabi ko, buti na lang walang mga manigbongbong dito. Dahil kung nagkataong mayroong manigbongbong dito, nako, paldong paldo sila. Sobrang dami ng isda at napakababaw lang.
Dalagang bukid ang classifications ng mga isdang kulay blue na dilaw ang buntot mga ka-adventure at marami kasi yung term din na ginagamit ng dalagang bukid. Meron dalagang bukid na malapad kagaya nung nasa harapan natin at meron mang dalagang bukid na bilog o yung mga sulig kung tawagin. Let's do another dive mga ka-adventure. Hindi man tayo nakabawas sa mga dalagang bukid kanina, ay nag-decide na tayo na kumuha na tayo ng mga big nose unicorn at hindi lang basta-basta ang gagawin natin kasi medyo may kailapan din ang mga isdang ito mga ka-adventure na the more kang mag-attempt na lumapit sa kanila, matrido din ang mga to, kaya talagang antayin ng tamang pasensya, pagkakataon at distansya bago mag-pull ang trigger. Wow. And finally mga ka-adventure, more than a minute ang ating naging pag-aantay hanggang sa eto na nga. Nakabawas na tayo ng isa sa kanila. Kaya lang sinabit pa, buti na lang nasa mababaw lang. Ito ang isa sa mga main struggle ng mga nagre-recover ng isda mga ka-adventure because lagi nga natin sinasabi, to shoot is easy but recovery is another story. Kailangan mo talagang fully recover sa pagdadive at makapagpahinga ng sapat na oras at pagkakataon bago mag-recover ng isdang napana. Kasi nga, hindi lang din basta-basta, ang dami mong factor na kailangang isipin, especially yung safety mo. Dynamic ambush pala mga ka-adventure ang tawag sa hunt na ginawa natin kanina. Yung naka-ambush tayo at since ayaw lumapit ng target, tayo ang nag-move. Dynamic ambush po ang tawag doon, at ambush naman yung target ang kusang lalapit sa iyo. Pero this time, ang ginawa natin, dive bomb na lang. We'll see kung effective pa rin ba ito kahit sa mga mahilap na isdang mga unicorn na nandito sa harapan natin. Kasi nga, nabawasan na natin ito kanina. At ayun mga ka-adventure, nakabawas tayo. Inunahan lang natin advance aiming kasi papasok na siya sa butas ng bato. Buti na lang ay hindi naman na-stuck yung shaft natin. Let's do another dive mga ka-adventure. Ambush ulit ang attempt na gagawin natin. Hoping na sana ay makabawas ulit tayo bago tayo tuloy ang bumalik sa bangka. At naging successful naman mga ka-adventure ang ating naging pagtugis dito sa isang big nose unicorn na ito.
Agaran ako nagsagawa ng paninisid at pananambang mga ka-adventure, hoping na lumapit itong napakalaking humpback unicorn na nakita natin after kong masecure yung big nose unicorn na nakita din natin, kasi nga napakarami ng mga unicorns, pero ang isa lang talaga sa pinakamasarap na classifications ng unicorn mga ka-adventure is yung original kung tawagin, or blue spine unicorn. Pero ang isang ito, humpback. Pero since na may presyo na rin ito dito sa puerto, let's see kung makukuha ba natin. Ang tagal mga ka-adventure, inabot ako ng halos 2 minuto pero hindi talaga lumapit, kaya sige lang, move on. Kailangan kong bumalik sa bangka at i-secure muna, iiwan doon ang mga isdang napana natin bago tayo mag-hunt opposite side naman kung saan tayo nanggaling. Pagkatapos kung iwan yung mga isda mga ka-adventure, hindi pa ako nakakalayo sa bangka. Eto, may nagpakita kagad ng king mackerel habang nag-snorkeling lang ako, kaya kinuha na kagad natin kasi napakaamo ng isang ito. At dahil napakalayo ng mga kasama ko sa akin mga ka-adventure, hiwalay-hiwalay kami, kaya hindi na rin ako nagtawag ng second shot. Inantay ko lang talaga na tuloy yung manghina yung isda na nasa gano'n na hindi ako mahirapang mag-secure sa kanya. Agaran kong hinatid sa bangka at iniwan ang isda mga ka-adventure na nahuli nating king mackerel. At dito na nga, balik tayo sa pagpuro ng ating pong reel. Ginusto natin yung ganitong setup, kaya no choice, pagtsagaan natin. Pero after kong magpuro ng reel mga ka-adventure, hindi pa ako tapos mag-load ng pana, ay ayan, 2 king mac ulit ang nagpakita sa atin. Kaya after kong masecure yung 2 goma, ay agaran tayo nag-dive down and hoping na sana mamit natin yung gap at masecure ang king mac na ito. At ayun mga ka-adventure, sobrang thankful, unexpected blessing na makakita tayo ng king mackerel. Papabalik na tayo sa bangka at
ready na sana mag-antay ng mga kasama natin dahil babalik na kami sa Dalampasigan dahil hindi nga kami pwedeng malate ng dating kasi nga napakalaki ng hibas sa pagkakataon pong ito. Pero to God be the glory kasi may pelagic pa rin tayo even though na hindi natin ina-expect. Wow. Bigla akong kinabahan mga ka-adventure na nakita ko yung status nung shaft natin sa katawan ng King Mac. Malapit na itong matanggal kaya kinabahan ako lalo nung pumalag-palag siya, pero buti na lang ay para sa atin talaga ito. Na-secure natin. Wow. Pagkabalik ko sa area sa may mababaw ng konti mga ka-adventure, bigla may dumaan na napakalaking bluefin trevally. Mga 5 to 6 kilos ang laki nun. At dahan-dahan yung aking pong pag-descend papunta sa bottom part hanggang sa nag-antay ako kung ito ba ay babalik pa. Pero hindi na talaga siya bumalik. At buti na lang nakatanaw tayo ng panibagong target dito sa ating pong right side. At ito, ating sumunod na isda bago tayo tuluyang bumalik sa bangka, nag-unload ng pana. At let's call it a day. Napakaamo at napakalapit nitong coral trout or lapu-lapu mga ka-adventure kaya hindi na natin pinatagal. Kinuha na kagad natin. And that's it para sa akin na ito mga ka-adventure. Enough hunting. Biyahe na tayo pabalik sa Dalampasigan. Hindi ka ba sumunod sa akin doon? Hindi ka nakita. Bagay, kung di ka sumunod doon sa akin, di ka nakapalang King Mac. Ay, kung sumunod ka. Nakakimak dito mga ano, bagong sibol. Okay na mga adventure, kaya may ibasan daw kami, sabi ni Boss Job. Sabi ni Capron. Nag-unload pa. Pagod magtikin. Grabe hibas. Oh. Nakarating na kasi. Ayan, nakabara ng bangka ni Boss Job. Tapos ito yung pa-picture na tayo syempre para may ebidensya. Ano ka, Bron? Yes, kabron. Cabrones. Hindi. Pahinga naman mga adventure, pahinga tapos kain muna kami bago umuwi. Kay patay gutom na naman, walang almusal. So, ngayon lang kami magkikita ulit ng kanin. Baba, lukwa. Pagkilaw ka ba? Ikaw na tayo? Ikaw na lang. Ay, may uli dyan. Ayun, kilawin natin yung ano. Ano, bayang kila. Indong. Indong kilawin. Isa pang uli ha.
Mga adventure. Kaliskisan agad natin yung ating huli para wala nang kuskus balungos dun sa bahay. Luto na lang. Trabaho lang, boss. Yung King Mac na lang. Ano, positive, negative? Negative ba yung mga adventure negative? Yung ano lang, salabay. Salabay. Salabay, minahin salabay. Patay ka. Buti na lang, mailag. Para sanang tinubli. Muntik lang. Yung ano ko. Gamot sa tuhod. Eskilan, baka naman. Meron ako. Meron ka pala. May panlaban pala siya. Pag mga dalagang bukid, pag gabi doon sa mga corals, natutulog. Nakapikit yung mata. Kain po. Bago umuwi. Kaon muna tayo. Aray mo. Anong meron? Meron tayong kanin, meron tayong ulam, meron tayong pipino, meron tayong sausawan. Ayan. Salamat sa Magaling Mag-ihaw, Boss Job Maninisid. At syempre, Si Umong, ang taga-kuha ng asin. iyo. Tsaka tagagayat. Sige. Go. At dyan nagtatapos mo sa mga adventure ang napakasarap na kainan. Thank you Lord sa blessing, sa guidance. At sa biyaya na ayan meron kaming pambenta. Let's go. Let's go. Kapoy. Pana ka ng marami. Pana ka ng bayang tapos reklamo ka. Sorry na. That's it para sa adventure po natin yung araw mga ka-adventure. Bago po tayo sa ating susunod na upload, sa ating pong shoutout. Habang tayo ay nasa dayo, pabalik ng isla kasama ang mga bisita. Kaya tara, let's go!